Happy Sunday, Philippines! How's life going on? How's your family members? I hope you are in a good health every day. That's the most important to all of us. So, prayers is the solutions of all problems. Doubting, it's a part of being alive of this world. Be ready for the fifth part or the last part of the story, which is entitled Stepmother. Come for the start. Ang karugtong ito kahapon sa istorya ng buhay ni Maria Erica sa kanyang paglalakbay. Kahit sa murang isipan siya nagsisimula ay ipinagkakaloob niya sa Diyos ang kanyang buhay. Wala na siyang choices dahil wala na siyang ina. Ang pag-aasawang muli ng kanyang ama na si Eric ay ang dahilan sa kanyang mga paghihirap. Dahil raw isa raw duwag ang kanyang ama, duwag sa katotohanan na ang buhay ng tao ay may hangganan. Hindi naka-move on ang kanyang ama sa pagkawala ng asawa, kaya humanap siya ng bago upang malinlang niya ang sarili sa pagdadalamhati. Ito si Lorena ang naging stepmother ni Erica. Ang stepmother niyang ito na si Lorena ang dahilan na ang kanyang ama na si Eric ay wala ng pakikialam sa kanya. Kahit makita ang anak na tumakbo sa daan, naluhaan, pawisan, pumara sa kanyang sasakyan upang maihatid man lang sa ama sa paaralan. Hindi man lang pinapansin kasi sa pagkakaalam ni Erica ngayon na duwag pala ang ama niyang si Eric, na baka magagalit ito ang bago niyang asawa. Napansinin si Erica at iiwanan siya. Mas binibigyan niya ng halaga ang bagong asawa niya kaysa nag-iisang anak niyang si Erica. Yun ang problema sa mga taong mag-aasawang muli. Hindi nyo ikakasundo ang bago niyong mama or papa. Bihira lang mangyayari na may nagmamahal sa mga stepdaughter or son na bitbit nyo sa pagsasama. Buti lang kung malalaki na ito na marunong nang tumayo sa sariling mga paa ng kagaya ni Erica na bago lang may graduate ng elementary. Ay mahirap yun dahil walang tumatanggap na kasambahay sa ganun na gulang. Dahil wala pang masyadong alam sa gawain, kaya walang ibang paraan si Erica. Nagpadikit siya ng papel sa kanyang likuran ng ganito: sinong gustong a-adapt sa akin? At palakad-lakad siya sa malaking siyudad ng Maynila, galing din sa napakalaking siyudad ng Davao, si Erica. Ngayon, bumalik na sa bayan ng Pilipinas si Maria Erica, hindi upang magmamakaawang mahalin siyang muli sa kanyang ama at mabibigyang pansin sa kanyang stepmother. Ito ang iniisip ni Erica habang siya ay nagtatravel na. Uuwi ako sa bansa kong Pilipinas kung saan doon ako naghihirap sa mga taong nagpapahirap sa akin. Hindi kita maaaring makakalimutan Davao City, ang lupang aking sinilinganan, at Quiapo, Manila. Sariwa pa sa aking isipan na dyan ako nagdarasal sa may simbahan ng Quiapo. Sa may gilid ako kadalasang natutulog, naghihingi, nagpapalimos upang malutas ang gutom. Kahirap pala ang mawalan tayo ng maaga ng isang ina. Hindi na tayo makakaroon pang muli. Ang ina, ang ilaw natin sa ating buhay. Inilawan tayo sa daan na hindi maitahak ang baluktot na daan. Inilawan tayo sa daan na hindi maitahak natin ang baluktot na daan. Ang ina, ang gabay natin sa ating paglaki. Tingnan mo ang mga maliliit na mga anak mo habang nagsasalita kayo sa kanya. Tinitigan ang bibig mo dahil dyan nakikinig at kumuha sila ng lessons sa mga sinasabi natin sa kanila at tinatanim nila yon sa kanilang isipan. Ang ina ang ilaw ng tahanan, kaya nang mawala ang kanyang ina ni Erica, dumidilim ang buhay ni Erica at siya ay nagkandara pa sa paghahanap ng liwanag upang muli mailawan ang daan na kanyang nilalakbay. At dahil ang Panginoon ang kanyang takbuhan sa lahat,
ay binibigyan siya ng pag-asang muli upang siya ay magiging isa sa mga ehemplo sa mundo na dapat tularan. Hindi basta-basta ang walang ina, walang ama sa ating buhay dahil sila sana ang gumagabay sa kanilang paglaki. Kaya tama lang ang ginawa ni Erica na ang nag-a-adapt sa kanya ang kanyang minamahal. Ang totoong ama niya ay pangalawa na lang sa kanya. Dahil sa mga pangyayari na kanyang nasagap sa kanyang mga kamay ni Eric, babalik si Erica upang babayaran si Eric na ama niya sa kanyang paggawa sa ulo ni Erica. Ngayon, nasa Maynila na si Maria Erica at ito ang kanyang sabi habang napaluha siya habang humahakbang mula sa airplane. God, Lord, I never forget that this city has full of sad memories for me. And you are the one holding my hands. God, thanks for saving my life. Cristel, Mommy Cristel, and Tito Gerald, you are the gift from God. Thanks to all of you. Malaki ang kaibahan sa Manila noong dito ako. Maliliit pa ang mga punong kahoy, ngayon malalaki na. Bukas na ako tutuloy papuntang Davao. Ipapahinga ko muna ang aking isipan at puso na sa paghaharap namin ng papa ko ay maging pusong bato ako. Ang puso ko na hindi ako iiyak dahil sa naghahalong dahilan ang kanyang mga pagpapahirap sa akin at pangungulila ako sa isang tunay na ama. Kinabukasan, handang-handa na si Erica sa flight papuntang Davao. Habang ang kanyang ama na si Eric ay naglalakad na naman, nangunguha ng informasyon. Kahit nakita na niyang isa ng doktora si Erica, ay patuloy pa din siyang naglalakad. Baka raw uuwi si Erica at madatnan siya sa bahay ay ikakahiya niya. Ang taong may pagkakamali ay magigilty talaga at ang lahat ay kanya nang pinagsisihan sa buong buhay ni Eric. At ito ang kanyang sabi, Erica, anak, patawarin mo ako sa lahat ng kamalian ko. Oo, aangkinin ko na ako ay isang duwag. Duwag dahil hinahayaan kitang aapihin ni Lorena, ang stepmother mo. Alam kong wala ka halos na kain, walang pera, na baon sa school. Ang dami mo pang trabaho na dapat tapusin bago ka makakaalis papuntang paaralan. Erica, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako, please. Narealize ko na ang lahat, Erica. Gustuhin ko man noon na tulungan ka, ngunit isa akong duwag talaga. Hinahayaan kita hanggang ikaw ay nawala sa aking paningin. Ngayon, hindi na kita nakikita ay para akong mababaliw. Sa saan kita hahanapin? Isa ka na palang doktora, Erica, na hindi ako ang nagbibigay sa iyo ng karangyaan sa buhay. Sana maisipan mo umuwi upang silipin ako sa aking kalagayan. Ako'y naghihintay, 22 years na ang nakalipas. Matanda na ako, hindi mo na ako makilala pa, Erica. Dumating na si Erica sa Davao City at hindi niya halos matatandaan ang kanilang bahay, so sumakay siya ng taxi papuntang subdivision. At nang huminto na siya sa tapat ng bahay ay ang nakita niya si Lorena, ang stepmother niya. Matanda na din ito at sadya nila na kasing edad niya. Lumapit na si Erica sa bahay, napalingon ang dalawa sa kanya at ito ang kanilang pagtatagpo. Hello, my ever-dearest stepmother, and to you, my stepsister. You still here in my house? This is my property. Erica, it's you? Yes, and what happens of your eyes? It is made by plastics. I'm still Miss Maria Erica Hagapi. No changes has been made. You can go now. Get out of my house because there is no space here for rent. Okay? No, I stay here, Erica, because of your father. For so many years you went out and now you back. Nag-iisa akong tumaguyod sa ama mong baliw. Hindi madali ang mag-aalaga ng baliw, Erica. Akala mo siguro na mumuhay na ako dito
nagkakamali ka. Mahirap mag-aalaga ng tao na wala na sa magandang pag-iisip. Madumi, nakakadere. Saan ka ba nang kailangan kanya? And you are blaming me, Tita Lorena? You're the only reasons why my family broken. So, huwag ka nang magbait-baitan dyan, Lorena. Alam ko ang ugali nyo. Selfish kayo without knowing na may puso kayong nasasaktan. Kung saan ka dinampot ng papa kong mabait ay doon kayo babalik. Dahil the space here is occupied by me. Okay? Hindi kami aalis dito, Erika. Kasal kami ng papa mo at may karapatan ako sa pamamahay na ito. Ang kapal mo pala, no, Lorena? Hindi ka nahihiya sa mga sinasabi mo? Matagal na kami dito, Erika, at hindi ko pinababayaan ang ama mo. Kung hindi mo siya pinababayaan, nasaan ngayon ang ama kong si Eric? Bakit hindi ko siya nakikita? Tuluyan nang nababaliw si Eric at hindi ko siya mapipigilan na umalis dahil sabi niya hahanapin ka raw. Siguro ngayon nasa bayan na yon. Laging naglalakad, nagtanong-tanong at the same time. Alam na nga niya na nasa Belgium kayo. Nagpapatuloy pa din dahil nga wala na siya sa sinsaktong pag-iisip. Nang biglang may nakita si Erika na naglalakad papunta sa kanyang kinatatayuan. At nang makita niya ito, bigla itong tumakbo papalayo. At ito ang sigaw ni Erika. Papa Eric, huwag kang lalayo sa akin. Di ba ako ang hinahanap mo? Andito na ako, ang kaisa-isa mong anak na nawawala. Ngayon, bumalik na. Narinig ito ni Eric at bumalik ito bigla na. Anak, Erika, kay tagal kitang hinihintay. Kay tagal nang gusto kitang makita at mayakap. Bakit mo nagawang ewan ako, anak? Okay, tinanong mo, sasagutin ko. Siguro hindi mo alam na malaki ang pagkakasala mo sa akin. Pinabayaan mo ako, hinahayaan na apihin sa madrasta mo, ipinalit ng mama ko. Kaya ako'y lumayas kahit hindi ko pa kaya, ngunit kinaya ko. Dahil ipinagkaloob ko sa Diyos ang aking buhay. Nung panahon na yon, ang buhay ko ay wala ng saysay. Ngunit sinasariwa mo ang lahat na ibig ko na sanang kalimutan. Bakit kailangan pa na mayroong magdusa, saka na maisip na mali pala ang iyong ginagawa? Bakit kinakailangan na mayroon pang maghihirap saka kayo magigising sa katotohanan, Papa Eric? Hindi ko mailinlang ang sarili. Ikaw ay ama ko, pero nagambanan mo ba ang pagiging ama mo sa akin? Sumang-ayon ka sa kagustuhan ni Lorena. Pinili mo siya kaysa sa akin. Pero di bali na. May nag-a-adapt na sa akin at mahal nila ako. Sila ang nagbibigay puwang na sana para sa iyo. Please, anak, patawarin mo ako. It's okay. Patatawarin kita. Ngunit ang bakas ng lumipas ay nakatatak na sa aking puso at hindi ko na ito maiwawaglit pa dahil ito'y nakasulat na sa aking kasaysayan. Narito ako upang maniningil sa mga tao na nakakautang sa akin. Kayo, Lorena, ang mabait kong stepmother at Janela. Ngunit hindi ko dudungisan ang aking mga kamay sa napakarumi niyong buhay. Kaya dapat sa inyo ay lumaya sa harapan ko, and God will be punished with you all. Pa, andito ako upang babayaran kita sa pagkakautang ko sa iyo. May utang ako na dapat kong babayaran. Sabi nila, kahit ilang milyones pa ang ibabayad sa anak, sa mga magulang ay hindi pa ito sapat sa paggawa mo sa kanyang buhay. Pero para sa akin, sapat na ang halaga na ito pa para sa iyo. Babalik na ako sa Belgium, nabayad ko na ang lahat. Wala na akong utang na dapat babalikan upang babayaran. Anak, Erika, please don't leave me alone. You're my life, my happiness, my everything. Maawa ka sa akin. Naging miserable ang buhay ko nang wala ka.
Just request me if you want to continue of this part of the story. The story will never end, but my time is up. So I'm waiting your comments, suggestions, requests, and I will provide you more interesting excitement until the end. Until for the next meeting, God bless Philippine people. Just continue watching my videos here only in my YouTube channel, and God bless returns you back for being supportive of me. Bye bye. Kisses, sweet hugs from Rose to yours. I love you. Bye.